wala kay Jesus. Sino bang taong wala sa Panginoon? Hallelujah, wala po talagang magbabago sa Kanya. Ano man ang gawin ng tao, mga kapatid, hindi niya kayang baguhin ang kanyang sarili. Hindi mo kayang baguhin kung wala si Kristo. Ngunit kapag ang tao'y napunta sa Panginoon, may magbabago talaga sa Kanya, mga kapatid. At sino mang na kay Kristo sa ayaw mo at sa hindi, may mababago talaga sa iyo. Sapagkat siya yung master ng pagbabago ng buhay ng tao. Pagdating sa pagbabago, mga kapatid, master ang Panginoon dyan. Expert ang Panginoon dyan pagdating sa pagbabago ng tao. Hallelujah! Dahil si Kristo lamang, mga kapatid, ang tinatahanan ng buong kapuspusan ng Diyos. Kaya kung sino mang na kay Kristo, hallelujah, siya'y babaguhin talaga ng Panginoon. I believe kahit gaano man tayo kamakasalanan, gaano man tayo katindi ang nagawang pagkakamali, marami man tayong kapintasan sa buhay, mga kapatid. Hallelujah, kapag tayo'y lumapit sa paanan ng Panginoon at tinanggap natin si Kristo sa ating buhay, babaguhin at babaguhin talaga tayo ng Panginoon. Amen, amen. Amen. Lahat ng na kay Kristo magsabing, praise the Lord. Praise the Lord. I believe, mga kapatid, ang Diyos ay patuloy na kumikilos sa atin upang baguhin tayo ng baguhin. At tayo'y binabago, mga kapatid, from glory to glory and faith to faith, mga kapatid. Hallelujah, binabago niya ang ating mga puso, binabago niya ang ating mga pag-iisip, binabago niya ang ating mga damdamin. Hallelujah, maging ang pananaw natin sa buhay, ang rotation ng ating buhay ay binabago ng Panginoon, mga kapatid, sapagkat siya yung master ng pagbabago ng buhay ng tao. Amen? Lahat ay nagbabago kapag nasa kamay ng Panginoon. Lahat ng makasalanan kapag napupunta sa kamay ng Panginoong Hesus, lahat ay binabago niya. Hallelujah. Bakit, mga kapatid? Sapagkat pag ikaw ay nasa kamay ng Panginoon, wala nang paghatol pa. Hindi ka nahahatulan pa. Bakit, mga kapatid? Sapagkat binago ka na ng Panginoon. Hallelujah. Ang paghatol, mga kapatid, ito'y paghahatol lamang sa mga taong hindi nabago ng Panginoon. Ang paghatol, ito'y mga taong mga taga-sanlibutan na ayaw magbago. Bagamat narinig nila ang salita ng Panginoon, na-reject nila at mas gusto pa nilang mabuhay sa mundo. Hallelujah. Sabi ng John chapter 12 verse 48, ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw. Amen. Yung mga nagre-reject sa Panginoon, sa salita ng Diyos, bagamat narinig nila dahil ayaw nilang magbago, nire-reject nila yung Word of God, mga kapatid, ito yung hahatol sa kanila sa mga huling araw. Kaya ang paghatol, mga kapatid, hindi nahahatulan yung mga na kay Kristo. Bakit? Binago ka na ng Panginoon. Ang paghatol, ito yung mga nag-reject, mga kapatid, nireject nila yung Word of God kahit narinig nila. Hallelujah, at swak sila sa impyerno. Bakit? Hindi nabago ang kanilang buhay. Hallelujah, hindi sila napunta sa kamay ng Panginoon. Maaari kapag sila ay nandun na sa impyerno, mga kapatid, sasabihin nila, Lord, hallelujah, okay lang ba na buhayin mo ako, Panginoon? Nagsisisi na ako sa lugar na ito. Hallelujah, buhayin mo ako, Lord, bigyan mo pa ako ng second chance, Panginoon. Hallelujah. At susundin ko lang yung utos, magbabago na talaga ako, Panginoon. Hallelujah, maaari ganun ang sasabihin ng mga taong mapupunta sa impyerno, ngunit huli na ang lahat, mga kapatid. Ang lahat ng mapupunta sa impyerno ay hindi na makakabalik pang muli. At ang impyerno ay hindi birong lugar, mga kapatid. Hallelujah, hindi na nila magagawang bumalik pa. Hallelujah, at maaaring sasabihin nila na, Lord, kung di mo man ako mabuhay, Panginoon, yung mga mahal ko sa buhay na nabubuhay doon sa lupa, yung anak ko, yung pinsan ko, Lord, hallelujah, maaaring ganun ang sasabihin nila. Praise God. Ngunit ang sabi ng Panginoon, meron ng mga ngaral doon. Meron ng mga nagsishare ng salita ng Diyos. Hallelujah. Alam niyo, ang mahirap mapunta sa impyerno pag binasa niyo ang Luke. Kapag ka napunta ang tao sa impyerno, hindi ka lang naghihirap sa init, kapag nangalit ng ngipin, hallelujah, sa pagsisisi, kundi pahihirapan ka rin ng kaisipan mo doon na
iniisip mo pa rin, nag-aalala ka pa rin yung mga mahal mo sa buhay na nabubuhay. Amen? Kahit sa impyerno, hanggang doon, nag-aalala pa rin ng tao. Praise God. Isa sa torture yun, mga kapatid. Ngunit meron ng mga ngaral na tinawag ang Diyos. Meron ng mga nag-share ng Word of God. Nasa sa kanila na lang. Hallelujah. Nasa pagpipili na lang nila kung susundin nila at tatanggipin nila ang salita ng Panginoon. O i-reject nila, mga kapatid, o ayaw nilang mabago ang kanilang buhay. Nasa pagpipili nila yan. Nasa pagpipili mo yan, mga kapatid. Nasa choice mo yan. Hallelujah, dahil tayo binigyan ng Diyos ng kapangyarihang pumili. Hallelujah, kahit nasa loob ng church ka, kung ayaw mo magpuri, hindi ka mapipili. Amen? Kahit anong sigaw namin dito, kung ayaw mo magpuri, may choice ka. Amen. Amen? Hallelujah. Meron pong tayong power of choice na hindi pwedeng kontrolin ng Diyos. Hallelujah. Hindi niya kinokontrol, mga kapatid. Binibigyan niya tayo ng malayang pagpipili. Yes. Ano lamang ang ginagawa ng Panginoon, mga kapatid? Ang Diyos ay nagpapadala ng kanyang mga salita, ng pangangaral, ng mga rima, mga kapatid. Hallelujah, pangungusap sa ating mga buhay. Hallelujah, kung minsan pagka matigas talaga tayo, ayaw talaga nating magbago, mga kapatid. Ayaw talaga nating magpuri. Ang Diyos ay nagpapadala ng mga sirkumstansya ng buhay, mga pagsubok ng buhay, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah, para mapilit tayong magpuri at tanggapin ang Panginoon. Praise Ngunit nasa sa atin pa rin, mga kapatid, kung i-reject natin ang salita ng Diyos. Hallelujah, kung tatanggapin natin ang salita ng Diyos upang tayo'y mabago. Meron tayong free will, kapangyarihang pumili. Kahit ang mga anghel, mga kapatid, meron silang free will. Meron silang kalayaang pumili. At yan ang hindi talaga pinapakialaman ng Panginoon. Nasa sayo kung magpupuri ka, nasa sayo kung gusto mong tanggapin ang Panginoon. Ang gagawin lang ng Diyos, mga kapatid, gagamit siya ng mga taong mangangaral. Hallelujah, para tayo ay mabago. Amen. Hallelujah. Praise God. Mabago from glory to glory, mga kapatid. Kaya I encourage you, mga kapatid, na mas piliin natin ang Panginoon. Mas tanggapin natin ang Panginoon sa ating mga buhay. Mas lalo natin siyang purihin. Mas lalo natin siyang sambahin. Hallelujah. Kahit na mahina ka, mas piliin mo pa rin maglingkod sa Panginoon at purihin ang Diyos ang iyong buong puso at buong kaluluwa. Naniniwala ako, mga kapatid, sa mga inaabot ng tinig na ito. Hallelujah, maging sa live streaming. Hallelujah, sa inaabot ng tinig na ito. Hallelujah, isa ka sa pinili ng Panginoon. Praise God. Amen. Isa ka sa pinili ng Diyos. Sabi mo sa iyong katabi, pinili ka ng Panginoon. Pinili ka ng Panginoon. Hindi aksidente na marinig mo ang mensaheng ito, pinili ka ng Diyos. Tinawag ka ng Diyos, mga kapatid, Amen. para saan? Upang baguhin ng Panginoon at upang maging pagmamay-ari ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Wala po tayong pakialam kung ano ang nagawa mong kasalanan, kung ano ang nagawa nating kamalian, mga kapatid, o kung ano ang ating pinagdadaanan sa buhay, o kung ano ang ating kinakatisuran ngayong umaga, mga kapatid. Basta alam ko ang sinasabi ng Bible, tinawag ka ng Diyos. Yes, amen. Hallelujah. Pinili ka ng Panginoon. Pinili ka ng Diyos, mga kapatid. You are a chosen generation. Yes, Royal priesthood, a holy nation, a people, that ye should show forth the praises of Him Praise who the hath Lord. called you out of the darkness into His marvelous light. Hallelujah, tinawag ka ng Diyos doon, galing ka sa kadiliman, patungo sa kaliwanagan. Galing ka sa kasalanan, patungo sa kabutihan, binago ka ng Panginoon, at dinala ka sa kaliwanagan, mga kapatid. Tinawag ka ng Diyos, at ang Diyos hindi nagkakamali sa pagtawag sa iyo. Hallelujah. Hallelujah. Na parang minsan mapapatunong tayo, tinawag pa talaga ako ng Panginoon. Yes, tinawag ka ng Diyos. Hallelujah. Pinili ka ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. At alam niyo ba, kapag tayo ay tinawag ng Panginoon, pinili ka ng Diyos. Ang unang binabago sa atin, mga kapatid, ay ang ating puso. Amen. Hallelujah. Kapag pinili ka ng Panginoon, hindi siya titingin sa physical na anyo natin. Alam ko, mga gwapo kayo. Alam ko, mga magaganda kayo. Amen. Pero hindi nakatingin si Lord dyan. Nakatingin siya sa puso mo. Sa puso ng tao. Hallelujah. Jeremiah chapter 17 verse 9. Hallelujah. Kaya siya nakatingin dito, mga kapatid,
sapagkat ang puso ang mangdaraya ng higit kaysa lahat ng mga bagay totoong masama. Sinong nakakaalam? Hindi mandaraya ang sanlibutan. Yes, mandaraya yan, pero hindi yan ang pinakamandaraya. Mandaraya ang dyablo, pero hindi yan ang pinakamandaraya. Hallelujah. Ang tao mandaraya din, pero hindi yan ang pinakamandaraya. Ang pinakamandaraya, mga kapatid, hallelujah, ay ang mismong iyong puso. Ang ating mga puso, yan ang pinakamandaraya ng higit sa lahat. Kaya ang sabi rito ni Jeremiah, sinong nakakaalam? Bakit tinanong na sinong nakakaalam? Dahil pag nadaya ka, hindi mo alam na nadadaya ka na. Akala mo tama pa yung pinaglalaban mo. Akala mo tama pa yung ginagawa mo. Hallelujah. At malakas pang loob mo na ipaglaban, pero hindi mo alam na dadaya ka na pala. Walang nakakaalam nito. Dahil hindi matatawag na nadaya ka kung alam mo. Ang taong nadadaya, hindi mo alam na nadadaya ka na. Walang nakakaalam. Kaya sabi ng Bible, sinong nakakaalam? Tanging ang Panginoon lang ang kayang makaalam kung nadadaya na tayo. Hallelujah. O nabibiyag na tayo ng ating mga puso, mga kapatid. Bakit? Dahil ang Panginoon kaya niyang saliksikin ang iyong puso. Kayang saliksikin ng Diyos ang ating mga isip. Hallelujah. Alam ng Panginoon kung anong iniisip mo ngayon. Alam ng Panginoon kung nakikinig ka ng salita ng Diyos o lumilipad ang ating mga puso dahil saliksik ng Panginoon ang pag-iisip natin. Saliksik ng Panginoon ang ating mga puso. Sabi ng Biblia, ako ang Panginoon na sumisiyasat ng pag-iisip. Aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kanya-kanyang lakad, ayon sa bunga ng kanya-kanyang mga gawa. Amen. Tanging ang Panginoon lang ang nakakaalam. Hallelujah. At nakakakilala ng gusto sa ating mga puso, mga kapatid. Hallelujah. At gaya ng sinabi ko kanina, hindi siya nakatingin sa ating mga pisikal. Hallelujah. Kung tayo ay gwapo, kung tayo ay maganda, kung ikaw ay matalino, o kung ikaw ay magaling magsalita, hindi siya nakatingin dyan, mga kapatid. Hallelujah. Ang Diyos ay nakatingin sa iyong puso. Hallelujah. Ba't siya nakatingin sa puso, mga kapatid? Sapagkat sa puso nanggagaling ang lahat ng masasama. Hallelujah. Dito nanggagaling, basahin natin Matthew chapter 15 verse 18. Datapwat ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay siyang sa puso nanggagaling at siyang nakakahawa sa tao. Amen. Yung nakakahawa pala sa tao, ito po'y nanggagaling sa puso. Kaya kung bakit ang Diyos nakatingin sa tao, mga kapatid, hallelujah, kaya niya gustong baguhin ang puso ng tao dahil kapag naging banal ang puso mo, kapag ang puso natin ay punong-puno ng salita ng Diyos, punong-puno ng pagpupuri at pagsamba, lalabas yan sa ating bibig at makakahawa sa ating mga katabi. Amen. Hallelujah. Nakuha niya yung point, mga kapatid. Amen. Kaya hindi siya nakatingin sa pisikal dahil ang pisikal hindi makakahawa yan. Hallelujah. Ang nakakahawa yung puso na kapag yan ay tinahanan ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Napansin niyo ba kapag ikaw ay nagpupuri, yung katabi mo rin ay magpupuri? Hallelujah. Dahil kung anong lumalabas sa iyong bibig, galing yan sa puso mo. Amen. Kapag ikaw ay hindi naglingkod, Hallelujah. hindi mahahawa yung Praise the Lord. hindi kayo kapag patay ang pagpupuri. Pero kapag ang puso mo ay punong-puno ng pagpupuri at pagsamba, Hallelujah. hallelujah, na kahit ang katabi mo tahimik, basta ikaw nagpupuri, mahahawa yan, mga Praise kapatid. the Lord. Dahil ang lumalabas sa bibig, mga kapatid, yan ang nakakahawa na nanggagaling sa puso ng tao. Ngunit sabi ng verse 19, itong sabi ng Biblia, sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang pag-iisip, mga pagpatay, mga pagnangalo niya, pakikapit, mga pagnanakaw, mga pagsaksi sa di katotohanan, mga pagmumusong. Verse 15 to 9, verse 19, mga kapatid, chapter 15 ng Matthew. Hallelujah. Diyan ang gagaling lahat sa puso. Kaya mga kapatid, huwag kang magtiwala sa iyong puso. Amen? Huwag tayo magtiwala sa ating mga puso. Sabi mo sa iyong katabi, huwag kang magtiwala sa puso mo, kapatid. Amen. Hallelujah. Praise God.
Sabi ni Haring Solomon, Proverbs chapter 28 verse 26, siyang tumitiwala sa kanyang sariling puso ay mangmang. Proverbs 28 verse 26. Siyang tumitiwala sa kanyang puso ay mangmang. Hallelujah. Ngunit ang lumalakad na may kapantasan ay maliligtas. Kaya huwag tayong magtitiwala sa ating mga puso, mga kapatid, dahil dadalhin ka niyan sa kapahamakan. Dadalhin tayo niyan sa kapahamakan, mga kapatid. Mas magtiwala tayo ng buong puso sa Panginoon, mga kapatid. At huwag kang manalig sa iyong kaunawaan. Hallelujah, kilalanin mo siya sa iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Hallelujah, Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Tatlong step ang tinuturo sa atin ng Biblia, mga kapatid. Tumiwala ka ng buong puso sa Diyos. Yan yung unang step. Yung pangalawang step, huwag kang manalig sa iyong sarili. Yan yung pangalawang step na sinasabi ng Biblia. Ang pangatlong step, kilalanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong lakad. Yan yung pangatlong step. At ang pangako ng Panginoon, hallelujah, ang iyong mga lakad, hallelujah, ang iyong mga landas ay ituturo ng Panginoon at babaguhin ka ng Panginoon paunti-unti, hallelujah, from glory to glory. Bakit, mga kapatid? Nagtiwala ka ng buong mong puso sa Panginoon. Hindi ka nanalig sa iyong sarili. Kinalala mo siya sa kanya, sa iyong mga lakad, mga kapatid. Amen. Yan ang pangako ng Panginoon. Ituturo sa atin ang tamang landas. Praise the Lord. Hallelujah. Pag ibinigay natin ang pagkakatiwala natin ng buong puso sa Panginoon. Luke chapter 19 verse 1. Alam natin ang istorya na ito kay Sakeo, mga kapatid. Luke 19:1 to 10. Sabi rito, at siya'y pumasok at nagdaan sa Jericho. Ang Panginoon ang tinutukoy dito. Pumasok sa Jericho. Hallelujah. At narito isang lalaki na tinatawag sa pangalang Sakeo, at siya'y puno ng mga maniningil ng buwis, at siya'y mayaman. Mayaman si Sakeo, mga kapatid. Verse 3, at pinagpipilitan niyang makita si Jesus kung sino kaya siya. At hindi mangyari dahil sa maraming tao, sapagkat siya'y pandak. Hallelujah. Sapagkat siya'y pandak, lahat ng matangkad magsabing praise the Lord. Hallelujah. Maraming matangkad dito, mga kapatid. Hallelujah. Sapagkat siya'y pandak, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Salamat sa Panginoon, biniyayaan tayo ng konting tangkad, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Verse 4, at tumakbo siya sa unahan. Lakas ng boses ni Sister Faith. By faith, ano? By By faith. faith, at ang It is impossible to receive. Amen. Verse 4, mga kapatid, at tumakbo siya sa unahan at umakyat sa isang punong kahoy na sikomoro upang makita siya o makita niya ang Panginoon, sapagkat siya'y nagdaraan sa daang yaon. Verse 5, at nang dumating si Jesus sa daang yaon, ay siya'y tumingala at sinabi sa Sakeo, magmadali ka at bumaba ka, sapagkat ngayon kinakailangan ako'y tumuloy sa bahay mo. Verse 6, at siya'y nagmadali at bumaba at tinanggap na may tuwa, nagalak si Sakeo. At nang makita nila ito, ay nangagbulong-bulungan silang lahat na nagsasabi. Sabi ng mga tao, siya'y pumasok sa na tumutuloy sa isang taong makasalanan. Sa time pa lang nila, mayroon ng mga marites, mga kapatid. Hallelujah. Pero tayo ang Good Samarites. Amen. Lahat ng Good Samarites, magsabing praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. We are Good Samarites. Amen. Dahil ang Good Samarites, mga kapatid, ito yung nag-share ng Word of God. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. At si Sakeo nagtindig at sinabi sa Panginoon, narito, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibinigay ko na sa mga dukha, at kung sakaling nakasingil ako ng may daya sa kaninumang tao, ay isasauli ko ng makaapat. At sinabi sa kanya ni Jesus, dumating sa bahay na ito ngayon ang pagliligtas, sapagkat siya'y anak din naman ni Abraham. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawawala. Amen.
ang pagpunta ng Panginoon sa lugar ng Jericho ay hindi disgrasya, mga kapatid. Amen. Sinadya talaga ng Diyos na dumaan sa lugar ng Jericho. Plinano talaga ng Panginoon na dumaan sa lugar ng Jericho, mga kapatid. Dahil mayroong pangalang Sakeo na matindi ang kasalanan doon, na gustong baguhin ng Diyos ang buhay ng isang makasalanang ito, mga kapatid. Hindi disgrasya, mga kapatid. Hallelujah, na pinuntahan niya, pumunta siya sa Jericho at makilala niya si Sakeo, mga kapatid. Hallelujah, hindi yung disgrasya. Plinano talaga ng Panginoon yun. Hallelujah. At hindi rin disgrasya na makilala natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Hindi talaga disgrasya yan, mga kapatid. Plinano talaga ng Diyos na baguhin ka. Hallelujah, from glory to glory. Hallelujah. Plinano talaga ng Panginoon, sinadya talaga ng Panginoon na ma-encounter mo siya at mabago ka niya, mga kapatid. Hallelujah. Habang siya'y naglalakad sa lugar ng Jericho ang Panginoon, nagkakagulo yung mga tao, sabi ng Bible. Hallelujah. Dahil sa time na yan, si Jesus Christ ay sikat na sikat. Amen. Sikat na sikat si Jesus Christ at yung mga tao nagbubulong-bulungan na itong Panginoong Jesucristo na ito'y makapangyarihan at maraming pinagaling. Mga pilay nagsilakad sa Kanya, mga bulag nakakita sa Kanya. Totoong makapangyarihan itong Jesus na ito. Kaya si Jesus Christ ay sikat sa time na yan. Amen. Sikat na sikat sa time na yan. Kaya yung mga tao excited, maraming mga taong nagpupumilit makita siya, maawakan siya, nagbabanggaan yung mga tao, mga kapatid, nagbabalyahan, makita lang si Jesus. Hallelujah. At merong nagangalang Sakeo na pandak, mga kapatid, napakaliit, at isang taong makasalanan, maniningil ng buwis, mga kapatid, gusto niyang makita si Jesus. Gustong-gusto niyang makita ang Panginoon. Dahil naririnig niya lang sa mga chismisan na si Jesus Christ ay makapangyarihan. Naririnig niya lang na si Jesus ay nagpapagaling. Hallelujah. Itong si Sakeo, gustong-gusto niyang makita pero wala siyang kakayanan. Hallelujah. Hindi niya kayang masilayan ang Panginoong Hesus. Sa time na yon, meron pong pananampalataya si Sakeo, mga kapatid. Meron siyang paniniwala kay Jesus. Hallelujah. At sa time na yun, kinakausap na siya ng kanyang konsensya, sa kanyang puso. Hallelujah. Dahil pag ang tao, mga kapatid, pag meron yan kakaunting pananampalataya at paniniwala sa Diyos, hallelujah, hindi yan makukontento na marinig lang si Jesus Christ. Hindi yan makukontento na marinig lang ang preaching, mga kapatid. Hallelujah. Kagaya ni Sakeo, hindi lang siya nakontento na marinig lang si Jesus, kundi gusto niya talagang masilayan ang Panginoon. Hallelujah, ang totoong mananampalataya at naniniwala kay Kristo, hindi lang yan basta nakikinig ng Word of God, mga kapatid, kundi aasamin pa niya na masilayan ang presensya ng Panginoon, maramdaman ang presensya ng Diyos, mga kapatid. Hindi lang yan basta magsisimba, pupunta sa simbahan at uuwi at hindi na mararamdaman ang presensya ng Diyos. Naniniwala ako sa mga taong nananampalataya, hindi yan uuwi hanggat di nararamdaman ang presensya. Amen! Praise God! Hallelujah. At isang paraan para maramdaman mo ang presensya ng Diyos ay purihin siya at sambahin siya, dakilain siya. Praise be the name of Hallelujah. Kaya iniisip ni Sakeo, mga kapatid, iniisip niya, paano ako makikita ang Panginoon? Maliit ang kamay ko, maliit ang paa ko. Nakakita na ba kayo ng pandak, mga kapatid? Wala naman yan dito eh. Lahat naman tayo matatangkad eh. Amen. Hallelujah. Yung totoo talagang pandak, mga kapatid, di ba? Maliit yung kamay, na parang bata yung kamay, maliit yung paa. Tapos pag naglalakad, mga kapatid, parang penguin. Siguro parang ganyan si Sakeo dahil sabi ng Bible, pandak eh. Sabi ni Sakeo, paano ko makikita sa Jesus? Eh, ang lalaki ng mga tao nasa harap ko. Hindi ko mabangga, nagbabalyahan lahat. Paano ko makikita si Jesus Christ? Nakita niya yung sycamore, mga kapatid, sycamore tree. Nakita niya yung sycamore tree. At yun yung ginamit ni Sakeo. Umakyat siya doon, yun yung ginamit niya para makita si Jesus. Alam niyo, mga kapatid, bago pa mangyari ang bagay na yan, naniniwala ako sa verse na yan, na yung sycamore tree ay nilagay na ng Diyos sa time na yan. Dahil Amen. alam niya na si Sakeo ay mga problema, wala siyang kakayanan para makita si Jesus. Kaya bago pa mangyari yan,
Tandaan natin ang Panginoon ay merong foreknowledge. Yes, amen. Nakita niya ang mangyayari. Bago pa mangyari yan, naglagay na ang Diyos ng sycamore tree para Amen. akitin. Hallelujah. Ni Zaccheo. Hallelujah. Praise God. Kaano sa mga Nakuha niyo yung topic point, natin, mga no? kapatid. Ano man ang pagsubok na iyong dinadaanan ngayon. Hallelujah. Ano man ang kasalanang pinagdadaanan mo ngayon. Ano mang sirkumstansya na pinagdadaanan mo ngayon. Ang Diyos ay naglikha na, mga kapatid. Gumawa na ng kaparaanan sa Amen. pagsubok mo. At malalampasan mo yan, mga kapatid. Yes! Malalampasan mo yan. Dahil ang Diyos, alam niya na magdadaanan natin yan. At Praise gumawa the na Lord. siya ng paraan sa time na yan. Jesus. Pero tayo, mga kapatid, pag may pagsubok, parang nararatel, mga kapatid, di alam ko anong gagawin. Hallelujah, naiiyak. Pero, mga kapatid, sa time na yan, alam na ng Panginoon, mararanasan mo yan. May paraan na ang Diyos sa bagay na yan. Meron nang nilagay ang Diyos na sycamore tree sa pagsubok mo para hahawakan mo yun at kakapitan mo at yun ang makakatulong sa iyo para malagpasan ang pagsubok na yan. Hallelujah. Kaya't nang makita ni Zaccheo yung puno, mga kapatid, ng sycamore tree, ginamit niya yun. Hallelujah. Upang makita si Jesus. Hallelujah. Ngunit, hallelujah, hindi madaling umakyat sa puno na yung sycamore tree. Pag ni-research nyo ang puno ng sycamore, para yung acacia. Nakakita na kayo ng acacia, mga kapatid. Hallelujah. Pag nakakita na kayo ng acacia, amen, parang gano'n ang sycamore tree. Praise God. Hindi po yan maliit na puno, kundi malaking puno yan. Kaya kung iisipin natin, mga kapatid, kung ikaw maliit ang kamay mo, maliit ang paa mo, amen, paano paakyat sa malaking puno, paano mo yayakapin? Tingin ko mahirap yun, mga kapatid, no? Tama ba? Napakahirap umakyat nun, yung kompleto ka nga eh. Amen, sa Bible School, umakyat ako sa nyug. Dahil di naman talaga umakyat sa nyug, nakita ko mga kaklase ko eh. Umakyat, parang madali lang sa kanila eh. Parang naglalakad lang, mga kapatid. Pero nung umakyat ako mag-isa, nakakyat ako sa kalahati. Umahangin, mga kapatid. Umahangin na parang kang mahuhulog, nalulula. Alam niyo, ang sakit nandito kayo, sumadsad. Dahil nagpababa ako dahil pag tingin ko nakakalula. Kaya bumaba ako, mahirap pag nandun ka na sa taas, mahirap pala bumaba. Pag di ka ganun karunong, mga kapatid. Kaya nung bumaba ako, nagpa-dose-dose ako. Kaya pagbaba ko, may mga gas-gas yung katawan ko, mga kapatid. Amen. Mahirap umakyat sa puno, lalo kung maliit ang iyong kamay. Lalo kung maliit ang iyong paa, mga kapatid. Hallelujah. Nakita na ba kayo ng kamay na pandak, mga kapatid, na parang langgunisa yung kamay? Amen. Hallelujah. Praise God. Natatawa ko din sa nakapanood ko sa Facebook. Sumusuntok pa eh. Sumisipa ako, mga kapatid, parang bitin naman. Amen. Hallelujah. Imagine, mga kapatid, aakyat yun sa sycamore tree. Yung ganong kaliit, pandak. Pero sabi ng Bible, nakakabilib kay Zaccheo, nakaakyat siya. Amen. Nakaakyat siya, mga kapatid. Kahit mahirap, kahit na maaaring nasusugatan na si Zaccheo, pinilit na pa rin umakyat, masilayan lang ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Naniniwala tayo, mga kapatid, na bilang mananampalataya ng Panginoon, bilang naglilingkod sa Panginoon, kinakailangan talaga ng konting sakripisyo. Konting pagpapagal, mga kapatid. Hallelujah. Bagamat nandyan na yung kalooban ng Panginoon, meron talagang konting sakripisyo. Meron talagang konting pagpapagal upang masilayan mo. Hallelujah. Upang baguhin tayo ng Panginoon. Upang makamit natin ang presensya ng Panginoon. Sadyang may sakripisyo talaga. Hallelujah. Bagamat mahirap, kahit nandito na yung kalooban ng Panginoon. Bagamat nandyan na, meron talagang sakripisyo. Hallelujah. Meron talagang pagpapagal, mga kapatid, upang ang Diyos ay kumilos sa ating mga buhay at patuloy tayong mabago ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Kaya si Zaccheo, mga kapatid, nung nandun na siya sa puno, niyakap niya yung puno. Hallelujah. Dahil sa liit ng kanyang kamay, maaaring baka mahulog siya, mga kapatid. Niyakap niya ang puno at hindi talaga siya bumaba hanggat dumaan si Jesus Christ, mga kapatid. Niyakap niya talaga yun hanggat hindi dumadaan si Jesus. Hanggat hindi niya nakikita si Jesus, sinawakan niya talaga yung sycamore tree. Hallelujah. And I believe, mga kapatid, hallelujah, pag nandito ka na rin sa kamay ng Panginoon, huwag ka nang aalis pa sa kamay ng Diyos. Hallelujah. Praise God, church. Nandito ka na lang din sa simbahan.
Hallelujah. Asamin mo nang maranasan ang presensya ng Panginoon. Amen. Huwag kang aalis sa church, mga kapatid. Amen. Maramdaman ang presensya ng Diyos. Hallelujah. Huwag mong hayaang lumipas ang linggo na hindi mo maramdaman ang presensya ng Diyos. Hallelujah. Papayag ka ba na pupunta ka sa church, naligo ka pa, nag-ayos ka pa, mga kapatid, tapos di mo rin mararamdaman ang presensya ng Diyos? Uuwi ka na parang hindi ka pumunta ng simbahan, mga kapatid. Hallelujah. Encourage you, mga kapatid. Hallelujah. Ang bawat isa sa atin. Hallelujah. Nagsimba ka na lang din, nagpuri ka na lang din, itodo mo na ang paglilingkod mo sa Panginoon. Asamin mo na ang presensya ng Diyos. Sabihin mo sa iyong sarili, hindi ako uuwi, Lord. Hindi ako kustos ng banal na Espiritu. Amen. Hindi ako uuwi, Lord. Hindi ko Hallelujah. maramdaman ang iyong presensya. Kahit sa iyong presensya, Panginoon. Praise the Lord. Sa Lord. Hallelujah. Hindi ko bibitawan ang lugar nito hanggang dito nararamdaman ang iyong presensya. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. At nang umakyat na si Zaccheo, nandun na siya sa will of God, sa puno ng sycamore tree. Hallelujah. Naging lamang na siya, mga kapatid. Lamang na siya sa lahat ng mga tao dahil yung mga tao doon nagkakandahirap, nagbubungguan, mga kapatid, nagbabalyahan. Pero si Zaccheo, dahil nandun na siya sa nilagay ng Diyos na puno, sa will of God, mga kapatid, hawak-hawak niya na yung puno, naging lamang na siya sa lahat ng mga tao doon. Amen. Kitang-kita niya na si Jesus Christ. Naging komportable na siya, bagamat nahirapan siya, naging komportable na siya, mga kapatid. Hallelujah, hindi na siya nakikipagbuno. Alam niyo, mga kapatid, hallelujah, praise God. Kahit pa may mga taong mayayaman sa sanlibutan, kahit pa may mga magagaling sa sanlibutan, mga kapatid, pag nandun ka sa kalooban ng Panginoon, lamang ka na. Amen. 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 Pag yung will of God ay nasa iyo, lamang ka na kahit hindi ka ganong kayaman, kahit hindi ka ganong kagaling, kahit hindi ka ganong karaming pera, mga kapatid, pag nandun ka sa kalooban ng Panginoon at niyakap mo ang Panginoon, lamang ka na sa lahat ng mga taong nasa sanlibutan, mga kapatid. At panatag ka na. Hindi ka makakaramdam ng inggit dahil nandun ka sa will of God. Hallelujah. Na kahit mayaman sila, dahil nandun ka sa presensya ng Panginoon, nasa will ka ng Diyos, mga kapatid, yakap-yakap mo ang presensya ng Panginoon, hindi ka makakaramdam ng inggit sa sanlibutan. Bakit? Mas lamang ka na. Pakiramdam mo, satisfy ka na sa presensya ng Diyos. Ganun si Zaccheo, mga kapatid, naging lamang na siya nung nandun na siya sa puno. Kaya nang makita ni Zaccheo si Jesus Christ, punong-puno siya ng kagalakan. Punong-puno siya ng kasiyahan sa kanyang puso. Hallelujah. Punong-puno siya ng tuwa sa kanyang puso. Di ba sabi ng Bible na tuwa si Zaccheo? Hallelujah. Personally, mga kapatid, hallelujah, pag naramdaman natin, nasilayan natin ang presensya ng Diyos at patuloy tayong binago ng Panginoon personally, mararamdaman mo talaga yung kasiyahan, kagalakan, kapayapaan na hindi mo ma-explain sa iyong buhay. Pag nakita mo at nisilayan mo, naramdaman mo ang presensya ng Panginoon. Hallelujah. Ganyan ang pakiramdam ng taong personal na nararamdaman ang presensya ng Diyos. Personal na nakatitig sa presensya ng Panginoon. Personal na nakayakap sa presensya ng Panginoon. Kaya church, wag ka nang aalis sa presensya ng Diyos. Wag ka nang aalis pa sa presensya ng Panginoon. Manatili sa kamay ng Panginoon upang mabago tayo ng mabago. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Wag ka nang aalis pa sa kamay ng Panginoon. Kaya si Zaccheo, nang siya umakyat sa puno, mga kapatid, hindi na siya bumitaw. Hindi na siya umalis, mga kapatid. Dahil nasilayan niya na si Jesus Christ. Hallelujah. Ang pinagtataka ko dito sa storya ni Zaccheo, siya yung pinakamaliit na tao sa time na yan. Siya pa yung pinakamakasalanan at magulang sa pera, mga kapatid. Magnanakaw ng pera, mga kapatid. May tinutubuan yung tax. Maaaring ganyan si Zaccheo. Pinakamakasalan sa lahat, pinakapandak sa lahat, mga kapatid. Pero ang nakakapagtaka rito, bakit siya pa yung tinawag ng Panginoon? Hallelujah.
Bakit sa dami namang tao doon na matatangkad, matitipuno, may itsura, mga kapatid, hindi pandak, hallelujah, magaling, malakas ang pangangatawan, ba't hindi yun ang tinawag ng Diyos? Bakit si Sakeo pa na makasalanan, hallelujah, magnanakaw ng pera, mga kapatid, praise God, pandak, mga kapatid, bakit siya pa yung tinawag ng Diyos? Alam niyo, pag binasa niya, mapapatanong talaga kayo sa istorya ni Sakeo. Personal sa aking testimony, naitanong ko rin yan sa aking sarili, mga kapatid. Ang tanong ko dati sa aking sarili, bakit sa dami ng tao, Panginoon, ako pa ang pinili mong mangaral ng iyong salita? Marami naman diyang magagaling, marami naman diyang mas mabait, marami naman diyang hindi gaanong makasalanan dahil ako, Lord, matindi ang nagawa kong kasalanan sa iyo, Lord. Tinatanong ko ang aking sarili, bakit ako pa, Panginoon? Marami naman dyan hindi gaanong makasalanan. Tingin ko nga mas makasalanan pa ako sa kanila, Lord. Pero bakit ako pa, Panginoon? Tingin ko nga dyan meron pang mga mas magaling sa aking magsalita. Magaling mag-preach, Lord. Bakit ako pa ang tinawag mo? Naitanong ko yan sa aking sarili, mga kapatid. Dahil tayo mismo sa ating mga sarili, kilala natin ang ating sarili. Kilala mo ang iyong nagawang kasalanan. Amen. Amen? Kilala natin ang ating sarili kung ano yung nagawa nating kasalanan. Kaya naitatanong ko yan sa aking sarili, mga kapatid, personal, sa aking panalangin, Lord, bakit sa dami ng mga ngaral, magagaling, matatalino, Panginoon, at hindi gaanong makasalanan, bakit ako pang tinawag mo? Amen? Alam naman natin ang aking istorya, mga kapatid. Minsan ko nang napatuto sa inyo, yung edad ko 30 to 40, meron kaming pinasok na bahay, ninakawan, mga kapatid. Hallelujah. Pero nung time na yun, nagsisimba ako, nagsisimba yung magulang ko, pero hindi ako seryoso maglingkod sa Panginoon. Totally, pakiramdam ko talagang matindi pang nagagawa akong kasalanan. Kaya sa tuwing nagsisimba ako, mga kapatid, lagi akong sapul sa preaching ni Pastor Nomer. Amen. Hallelujah. Pero nung umidad ako ng mga 18 to 20, sabi ko, magbabago na talaga ako. Hindi na talaga ako magnanakaw. Amen. Hallelujah. Praise God. Di na talaga ako magnanakaw, sabi ko sa sarili ko. Babaguhin ko na ang buhay ko. Nagtrabaho ako, mga kapatid, sa food court crew, na ipatuto ko sa mga tatay. Nagtrabaho ko sa food court, nag-crew ako doon. Napagsama ko, mga kapatid. Amen. Kaya lang yung mga kasamahan kong nagtatrabaho doon, mga taga-Tondo rin. Taga-Herbosa, taga-Pritil, taga-Moriones, taga-Asuncion, tapos taga-Balot, mga kapatid, mga magnanakaw din, mga kapatid. Amen. Di talaga ako nakatakas. Totoo talaga, pag wala ka sa Panginoon, hindi mo mabago yung sarili mo. Napasama na naman ako sa nakawan. Amen. And then, sa FEU kami nun eh. Natrabaho sa FEU. Merong nahulog na wallet, alumni, nahulog na wallet ang kapal. Ang ginawa ng isang kaibigan kong taga Moriones, tinakpan ng map, pagtakit ng map. Galing mag-map nun eh, kahit isang kamay, gumagano lang eh. Ito, kaya niyang i-map to ng saglit ng mga kapatid. Ginano ng map, tapos pinitik. Nakabuka yung dustpan ko. Alam mo yung dustpan na pag tinaas, sumasara. Shoot dun eh, galing eh. Alam, pag magnanakaw, magaling talaga kahit tinuturuan, professional yung mga kapatid. Pagka pitik ng ganun, swak doon. Para kaming naglalaro ng tawag yun. Ewan pa, nung sports yun. Swak doon eh, syempre magbibilis tayo kumilos, payat tayo noon. Dinala ko sa dishwashing, yung dishwashing naman, mga kapatid, dinala sa likod ng bodega. Madilim doon eh. Sure kami hindi makikita, tinanong. May nakita kayong wallet? Wala, lahat kami, deny kami. Wala po, wala akong nakita. Pero hindi namin alam kung anong laman noon, magkano laman. Wala kami nakita. May tenant na nakakita sa amin, mga kapatid. Kinuha po nila. Lahat yan sila. Magkakasabwat yan. Doon dinala. Isip pa namin, di yan makikita. Alam niyo, napapatuto ko to. Nakakahiya, mga kapatid. Nakakahiyang ipatutuo ito. Pero para sa kapurihan ng Panginoon. Hallelujah. Sabi nga ng Bible, I must decrease, you must increase. Dahil sa patutuong ito, nabababa ko ang aking sarili na itataas ko ang pangalan ng Panginoon. Hallelujah. At nung nangyari na yun, panatag kami, hindi yun makikita eh. Hindi makikita yan. Sabi namin sa sarili namin.
Nagdala yung guardian, laki ng flashlight mga kapatid. Pag flashlight, kita lahat, natanaw yung wallet. Tapos lahat kami pinusasan. Lahat kami. Dinala kami sa presinto at nakiusap na lang kami mga magkakatrabaho, nakiusap kami. Wala namang nawala sa iyo, pakawalan mo na lang kami. Kahit tanggalin mo kami sa trabaho, huwag mo lang kami gulong. Madaling salita, naawa sa amin, pinakawalan kami. Nga lang tanggal kami lahat, pati agency, tanggal mga kapatid. Nakakayaman mga kapatid. Ayokong ipatuto pero para sa kapurihan ng Panginoon. Hallelujah, dahil sa pamamagitan ng Panginoon, nabago talaga ako mga kapatid. Binago tayo ng binago ng Panginoon. Hallelujah, at nung wala na akong trabaho, dahil sabi ko may record na ako sa NBI, hindi na ako makakapag-anak buhay. Yun pala yung kaparaanan ng Panginoon na tinatawag na ako ng Diyos. Natambay ako ng ilang buwan sa bahay. Dahil natambay ako, panay-simba ako ng panay-simba. Hanggang sa inalok ako ni Pastor Nomer na mag-aral, doon na ako nag-aral mga kapatid. Hallelujah, doon na ako nag-aral ng Bible School. Praise God. Kaya sa tuwing binabalikan ko yung senaryo na yun, sa tuwing binabalikan ko yung bagay na yun mga kapatid, hallelujah, naiisip ko, bakit ako pa Panginoon? Bakit si Sakeo pa Panginoon? Na isang maniningil ng buwis pag nanakaw, bandak na tao, mayroong mga magagaling dyan. Bakit ako pa Panginoon na makasalanan? Bakit ikaw pa na maraming nagawang kasalanan? Ikaw pa ang pinili ng Panginoon mga kapatid. Ako pa ang pinili ng Diyos upang ipangaral ang salita niya. Hallelujah. At nasagot yan mga kapatid. Alam niyo ang sagot ng Panginoon sa aking panalangin. Alam mo, Jed, kaya kita pinili para wala kang maipagmalaki sa akin. Para lagi mong itaas ang pangalan ko. Sa anumang aspeto ng buhay, anuman ang maabot mo, pag naaalala mo ang ginawa ng Diyos sa iyong buhay, wala ka talagang may Hallelujah! sa iyong buhay. Galing lang tayo sa Europe ng kasalanan. Marami tayong mga kapintasan sa buhay na hindi binabanggit sa pulpito na tanging ang Diyos lang ang nakakaalam. Ngunit kahit ganun mga kapatid, tinawag ka ng Panginoon. Tinawag ka ng Panginoon. Niligtas ka ng Diyos. Hallelujah! Praise God, para baguhin niya at bigyan ng kalwalatian ang Panginoon. Nasasabi ko na lang sa aking sarili, hallelujah, Lord, you're so good. Hallelujah. Kaya sa tuwing inahawit ko yan, Lord, you're so good. Alam ko, nababanggit niyo yan dahil alam niyo ang pinagdadaanan niyo sa buhay. Amen. Alam niyo kung anong nagawa niyong kasalanan sa buhay, Amen. mga kapatid. Na kapag ka sinasabi natin, Lord, you're so good, naaalala natin yung mga bagay na ginawa nating kasalanan sa harapan ng Diyos. At nakikita natin, Lord, sino ako para ipangaral ang iyong salita? Ako'y taong isang makasalanan, magnanakaw, pero salamat sa Panginoon. Binago mo ko, Panginoon. Hallelujah. Para ipangaral lang yung salita. Hallelujah. Pinili ka ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya, sa hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. At pagbabalikan mo ang iyong sarili, matatanong mo sa iyong sarili, bakit ako pa Panginoon? Hallelujah. Ako pa ang niligtas mo, Panginoon. Hallelujah. Isang taong matinding ang nagawang kasalanan. Yan ay ebidensya lamang mga kapatid na wala talaga tayong pwedeng ipagmalaki sa Panginoon. Wala talaga tayong pwedeng sabihin sa Diyos na, Lord, mabuti akong tao, tama lang na gamitin mo ko. Lord, worthy akong tao, tama lang na gamitin ako. Hallelujah, hindi mo masasabi yan dahil alam mo, personal sa iyong sarili kung anong nagawa mong kasalanan. Alam mo sa iyong sarili na binago ka lamang ng Panginoon. Alam mo sa iyong sarili dahil lamang sa biyaya ng Panginoon, kaya ka naririto. Kaya nakakayang hindi siya purihin. Hallelujah. Nakakaya siyang hindi siya sambahin. Praise the Lord. Nakakayang manahimik sa Panginoon. Sa kabila ng ginawa ng Diyos sa ating buhay, hindi mo siya pupurihin, hindi mo siya pasasalamatan mga kapatid. Hallelujah. Hindi mo ipapangaral ang kanyang salita. Sa kabila ng lahat, ikakaya mo ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Pag yan ang iniisip ko sa aking sarili mga kapatid, yan ang tumutulak sa akin upang magpatuloy maglingkod. Hallelujah. Meron akong utang sa iyo, Panginoon.
Hallelujah, utang ko ang buhay ko sa iyo, Diyos. Hallelujah, maaari yung iba sa atin patay na, yung iba critical, ngunit binuhay ng Panginoon. Yung iba ay dumadaan sa matinding pagsubok, ngunit niligtas ka ng Panginoon. Binago ka ng Panginoon. Meron tayong utang sa Diyos. Amen. Hallelujah, yung simpleng pagpupuri lang minsan hindi pa natin maibigay sa Panginoon. Okay lang ba mga kapatid, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Thank you, Jesus! Thank you, Lord! Hallelujah! Praise the Panginoon. At dahil binago na tayo ng Panginoon, nagagawa mo ng magpuri sa Diyos. Nagagawa mo ng sumigaw. Nagagawa mo ng tumalon sa pagpupuri. Bakit binago ka na ng Panginoon? Dati nahihiya pa tayo. Dati parang ayaw pa natin magpuri sa Panginoon dahil hiyang-hiya tayo, parang awkward. Pero dahil binago ka ng Panginoon, hallelujah, nagagawa mo na magsalitang hallelujah. Praise the Lord. Purihin ka, Panginoon. Nababanggit na natin yan. Bakit? Binago ka na ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Inayos na ang ating buhay. Alam niyo mga kapatid, ngayong pastor na ako, pinagdugtong-dugtong ko ang mga bagay, yung mga nangyari sa aking buhay. Minsan gawin niyo yan mga kapatid. Pagdugtong-dugtongin niyo yung mga nangyari sa mga buhay natin, sa buhay niyo, nang hindi niyo pakilala ang Panginoon. Nung pinagdugtong-dugtong ko, talagang nagpapasalamat talaga ako ng gusto sa Panginoon. Hallelujah. Dahil hindi ko pa ito naipatuto sa inyo. Sinabi ng aking magulang, Sister Barbara, mga kapatid, kilala niyo naman siya. Hallelujah. Nung nasa sinapupunan pa lamang ako ng aking ina, gusto akong ilaglag. Nung ipinatotoo ko yan sa tondo, marami nagalit sa magulang ko. Bakit ganun? Ba't ko nilalaglag anak mo? Pero naunawaan ko yung magulang ko dahil yung magulang ko, nabuhay siya sa mundo. Alam niyo, pagka makasanlibutan, di ako konsensya maglaglag ng baby. Amen. Dahil puro lalaki daw, puro lalaki, lumabas ako, lalaki din mga kapatid, gusto ko ilaglag, pinipisa daw ako sa kwento ng magulang ko, pinipisa ako, di ko alam kung ilang buwan na ako, pinipisa daw ako, pero dahil malakas daw, ewan ko, malakas daw ako sa loob doon, kada pisa daw sa akin, umiilag ako. Umiilag ako mga kapatid, para daw isda ng madulas. Napagod na lang daw yung nag-iilot. Ano ba naman pong bata? Ayaw Di talaga. mahulog-hulog, di mapatay-patay. Sa Plano pala. naisip ko bigla, siguro masamang daw to. Ayaw mo mahulog. Lakas ng kapit eh, sabi ng amen. Dinudurog ako hanggang sa napagod na lang daw. Na ininto na lang dahil yung magulang ko masakit daw sa tiyan. Dahil pagka inihilot, dahil nung time na magulang ko, kapag ka naglalaglag, dinudurog sa loob ng tiyan. Dinudurog yan. Inihilot. Ngayon kasi iniinom eh. Dati inihilot daw, sabi na magulang ko, ewan kung gano'n katutuwa dahil di pa naman ako buhay na. Amen. Hallelujah. Dinudurog daw. Naunawa ko naman yung magulang ko dahil wala pa siya sa Panginoon. Hindi pa siya binago ng Diyos. Hallelujah. Namumuhay pa siya sa kasalanan. Wala pa siyang konsensya mga kapatid sa time na yan. Nung nilalaglag ako mga kapatid sa loob ng tiyan, awa ng Diyos, nabuhay naman ako. Ang pinapasalamat ko sa Panginoon, paglabas ko, wala akong side effect mga kapatid. Walang something, ano. Wala bang something? Alam ng asawa kayo. Hindi naman mukhang mongoloid, no? Amen, di ba? Praise God. Kasi yung iba pag lumalabas, lubugto, Bingot. bigas, Oo. tingkaw, mga kapatid, kung ano mga nangyayari. Pero salamat sa Diyos, paglabas ko mga kapatid, okay naman ako. Nagtitigan ako. Wala naman mga kapatid. Hallelujah. Mukha pang si Coco Martin ba? Praise God. Hallelujah. Mabitawan namin. Parang hindi ka naniniwala. Amen. Alam niyo, pinapasalamat ko sa Panginoon mga kapatid. Sa sinapupunan pa lamang ako ng aking ina, talagang iningatan na ako ng Panginoon. Bakit mga kapatid? Sabi ng Jeremiah chapter 1 verse 5, bago kita inanyuan sa Amen! iyong ina, kilala. Glory! Woo! Lord Jesus! Hallelujah! Inahalal nitong propeta sa mga bansa. Hallelujah! Kaya pala mga
the future, ipapangaral ko ang salita. Amen! I believe na Praise the kapatid, Lord! pinagdas ka ng Diyos sa sinapupunan pa lamang ng iyong ina. Hallelujah, hinawakan na ng Diyos ang iyong buhay. Amen! Hallelujah, kilala ka na ng Panginoon. Pinili ka na ng Diyos sa tiyan pa lamang ng iyong ina. Hallelujah. Upang bigyan siya ng kapurihan at kalwalhatian, mga kapatid. Upang baguhin ang ating buhay at ipangaral ang kanyang mga salita. Grabe. Ang lawak talaga Hallelujah. ng... Lagi nating tatandaan, mga kapatid, hanggat nabubuhay tayo dito sa lupa, hindi pa tapos ang Diyos sa iyong buhay. Hanggat meron ka pang hininga, hindi pa tapos ang Diyos sa iyong buhay. Patuloy pa rin siyang kumikilos sa iyong buhay. Patuloy ka pa rin binabago ng Panginoon paunti-unti. Hanggat meron tayong hininga, binabago tayo ng Panginoon. Hanggat tayo'y naglilingkod sa Panginoon, patuloy ang Diyos sa pagbabago sa atin. Hindi final na pagbabago yung wala ka ng bisyo. Hindi yan final na pagbabago, mga kapatid. Hindi final na pagbabago yung ayos na yung kasuotan mo. Hindi ka na nagsasalita ng pangit na salita. Nagpe-praise the Lord, hallelujah ka na. Hindi yan final na pagbabago, mga kapatid. Kundi yan ay simula ng pagbabago natin, mga kapatid. Hallelujah, yan ay simula ng pagbabago. Ano yung final na pagbabago natin, mga kapatid? Hallelujah, ang final na pagbabago natin, mga kapatid, ang ating katawang nabubulok ay babaguhin ng Panginoon. Galing sa katawang nabubulok, patungo sa katawang hindi nabubulok, mga kapatid. Galing sa katawang namamatay, patungo sa katawang hindi namamatay. Babaguhin talaga tayo ng Panginoon. Personal yan ang final na pagbabago sa isang isap mata. Sa huling pagtunog ng pakakak, Hallelujah. sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mabubuhay na maguli at ang ating mga katawang nasisira ay babaguhin ng Diyos. Yan yung final na pagbabago natin, mga kapatid. Hallelujah. At yan ay magbabago ang ating katawan dahil kay Jesus Christ. Dahil tinawag ka ng Panginoon. Dahil tinahanan ka ng Panginoon. Yan yung magbabago sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Kaya't anuman ang iyong pinagdadaanan ngayon, anuman ang pagsubok mo ngayon, mga kapatid, anuman ang nagawa mong kasalanan, hallelujah, huwag kang mapagod, bumangon ka lamang, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo, babaguhin ka pa rin ng Panginoon. Kung magkamali man, bumangon pa rin. Hallelujah, hindi pa rin tapos ang Diyos sa buhay mo, mga kapatid. Hallelujah, hanggang sa ang ating katawang lupa ay mawala at babaguhin ng Panginoon. Hallelujah. Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Kung ikaw man ay nagkamali, hallelujah, kung ikaw man ay may nagawang mali, nadapa ka man, bumangon ka lang, mga kapatid. Lagi mong tatandaan, hanggat may hininga ka, hanggat nakatapak tayo sa lupa, mga kapatid, ang Diyos ay patuloy tayong binabago, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, sa kamay ng Diyos, mga kapatid, lahat ay kayang baguhin. Hallelujah. At ang pagbabago na yan, kaya ginagawa ng Diyos para bigyan mo siya ng papuri, bigyan mo siya ng kalwalhatian, bigyan mo siya ng kapurihan, mga kapatid, sa kanyang pangalan. Hallelujah. Tayo po ay makakatayo na sa pangalan ng Panginoon. Praise God.